you, Janet. Ganun po yung Acacia Tunnel. Dito po kami sa bayan ng Nara. Let's go! Makikipesta kami sa Nara. Pero motoserye, Mang Mag, si Negroy Moto, and Mistin Moto. Sino una? Kamu na, sir? Alright. Yung Nara nasa 90 kilometers galing po dito sa Puerto Princesa. So ngayon ay kanilang Palay Festival opening actually. Pero may mga events na po na nagsimula noong mga nakaraang araw pa. Pero ngayon yung pinaka-opening. And may bisita tayo na senator, si Senator Bato. Nandito rin daw. So sana ma-meet natin siya. Then mag-feature tayo ng mga activities nila. So yung aasahan natin ngayong araw na to, yung activities po nila, yung float parade ata, or in street dancing, tsaka agri-fair, yun, papasyalan natin lahat. So hindi ko na matandaan yung mga schedule for today. So ilalagay ko na lang yung schedule nila dyan sa screen para makita po ninyo kung ano yung aasahan natin sa video na to. So ngayon po ay pasado alas 7 na ng umaga. Approximately 2 hours po yung biyahe galing po dito sa bayan papunta ng Nara. Ayan. So ngayon 5 kaming magmumotor, mga motovlogger, mga content creator po dito sa Palawan. Si Mang Mags yung aming lead man, tapos yung iba nasa likod. So maabutan pa natin yung mga opening mamaya kasi alas 2 pa raw ng hapon. So first time ko rin umattend ng festival ng Nara. So yung Nara po ay kilala siya rice granary ng Palawan. Siya yung isa sa mga malaking producer po ng bigas dito sa aming probinsya. Kasi more on kapatagan yung Nara. Tapos may mga water source, kaya siya po yung isa sa malaking producer ng bigas dito sa Palawan. Yung bayan po ng Nara, pangalawang bayan siya magmula po sa Puerto Princesa going south. Ang maunang munisipyo na madadaanan natin, yung bayan po ng Aborlan, around 68 kilometers. Then after noon, yung Nara na nasa 91 kilometers. So magkasunod lang po sila. So hanggang doon lang tayo sa Nara. May mas malayo pa po doon sa Nara, hanggang Brooks Point, hanggang Buliluyan yung pinakadulo. So last time dito tayo lumiliko tuwing nag-Puerto Princesa Loop papunta ng Montible all the way to Napsan. Pero ngayon dito na tayo sa National Highway going south. So ito po yung dadaanan natin. Pwede rin umikot sa kabila, pero ang labas po natin Quezon, hindi nyo madadaanan yung bayan ng Nara. Last time nung galing kami ng Quezon, medyo ginabi kami pa uwi. Napansin ko na may mga street light na pala. Ito mga solar powered na street light from, kung galing ka ng south, simula siya ng Luz Biminda pabalik dito papunta ng bayan. Medyo malayo-layo na rin yung may mga street light. Sobrang ganda niya sa gabi, napakaliwanag. Then sa bayan ng Nara, meron din kami nadaanan na street light. So maraming mga street light na pala dito sa south. So sana madaanan natin ng gabi at mapaliparan ng drone para mapakita namin sa inyo kung gaano kaliwanag dumaan dito sa kalsada, no? Ito, yan po, mga solar powered na street light. So medyo magkakalapit siya kaya sobrang liwanag. Tapos magkakabilaan yung mga poste. Ayan o, halos alternate sila. So pagitan ng dalawang poste dito sa kanan, yung isang poste sa kabila. So sobrang liwanag po dito. Pero hanggang dito lang sa ngayon sa Luz Biminda. Then yung next na ay parang bandang bandang Nara. So napakalaking tulong sa mga nagbabiyahe po na gabi.
dahil hindi na po nakakatakot magbiyahe kahit mga alanganing oras. Sana malagyan yung mga kalsada na medyo alanganin, yung mga lugar po na walang mga bahay, para hindi naman nakakatakot magbiyahe. Sarap dito, medyo malamig kahit medyo mataas na yung araw dahil napakaraming puno. Diyan sa unahan, nagsanga po yung kalsada eh. Merong diversion road tsaka yung old na zigzag. Subukan natin dumaan sa old zigzag. Sir! Daan tayo ng old zigzag. Palipad ka ng drone. Sa zigzag. Pwede kasi yung follow mode ng DJI Neo. So pwede siyang sumunod sa subject niya. Meron siyang AI tracking kahit walang remote. Automatic siyang susunod. So pwede tayo magpalipad ng drone mula dito sa entrada hanggang doon sa kabilang labasan ng zigzag. Ano dyan, sir? Lain niya na magkuha. So ito po yung diversion road. Ito yung old old na zigzag. So papalipad lang tayo ng drone. Follow 3. Kaya ako nakapalipad na. Sila na nagsiset up pa pala. Hello. Hindi mo inangat? Hindi na. Pwede rin, sir. Yan sila. Magandang umaga po. Ito po yung old na zigzag. Matagal-tagal nang hindi siya nadadaanan. Actually dati nasira po ito eh, pero ni-repair. Then ngayon konti pa rin yung dumadaan. Hindi ko alam kung bakit. Medyo malayo-layo din po ito, tsaka medyo matataas yung area, no? Medyo matatarik. Nung araw, marami pong mga na-aksidente dito. Mga nahuhulog sa bangin, mga nasisiraan ng preno, nahuhulog. Sobrang taas po kasi no area na ito. Ano po ito eh, shortcut. Yung isang diversion road, dadaan ka dun sa Camya Bay. Medyo palayo lang ng konti, pero hindi naman ganun kalayuan. Pero kung dito ka dadaan, medyo matagal lang makalabas, pero mas malapit. Kasi tinumbok niya po yung mga bundok. Tapos naging zigzag siya kasi dumadaan tayo sa gilid ng bundok. Yan. Sa mga nakadaan na po dito, anong kwentong zigzag ninyo? I-share nyo naman po sa comment section. Natakot din ba kayo dumaan dito nung araw? Pero ngayon wala nang problema kasi na-rip-crap na yung gilid, tapos maganda na yung kalsada. Dati kasi sira-sira eh. Si Mang Mags, hello. Yan, doon sa kabila medyo matataas eh, sa unahan konti. Yan, ito yung part na mataas. Ito yung part na marami na aksidente. Ito ba tayo? May mga ilang beses natin naiwan yung drone pero nag-hover lang siya. Okay. So, pasok na po tayo ng Acacia Tunnel. Ito yung bagong kalsada na ginawa. So, ito yung Acacia Tunnel. Medyo malamig siya. Pagka maulan, may tubig po yan dito sa gilid. Mas malamig siya. So, yan yung kanyang itsura. Buti na lang na preserve po ito. Kasi dahil sa road widening,
tatamaan talaga siya. Pero marami po nagprotesta na i-preserve. So ngayon, dahil na-preserve siya, na panatili po yung ganda nitong Acacia Tunnel. Yan, medyo ilang taon na rin itong mga puno na to. Sobrang lalaki ng mga puno. Yan, ang ganda. Nung Pasko yan, naglalagay po dito ng mga ilaw. Ang gandang tignan. Pwedeng pasyalan pagkagabi. So sana ngayong Pasko meron din ulit para puntahan siya ng mga tao. Sobrang lilim, ang lamig. Kala mo nasa ibang lugar ka. Pero actually nasa Palawan ka lang. Then dito sa unahan makikita natin, dito sa bandang kanan, malapit sa bundok, yung mga puno ng acacia. Akala mo tinrim yung tuktok niya kasi pantay-pantay yung mga dahon. Ang galing ng pagkakatubo ng mga puno. Akala mo man-made forest. So doon po yung daan ng isang kalsada. So hindi ko sure kung another lane siya or papunta siya sa ibang lugar. Ibang daanan ba yun? Ibang daanan yung kalsada na yun? Papunta yan, yung ginagawa na yan. Papunta yan sa kabila. Hindi siya 4 lane. Ganyan yan sa diversion, parang ganyan. Magsasalubong din. Pero ang ganda yun. Tapos doon siya magsasalubong. Palayan kasi ito, di ba? Napasok ko na yan, putol yan. Putol nga eh. Tara. Putol yung yung kalsada doon sa kabila. Ayan ito yung sinasabi ko kanina. So, pakita ko sa inyo. Yung mga tuktok ng acacia. Ayan. Kala mo kala mo ginupit. Yung pinakatuktok pantay-pantay. Kita ba sa camera? Ayan. Yun. Ang ganda nung mga puno. Pantay-pantay yung mga tuktok niya. Siguro doon tatagos yung isang kalsada. So ito po, na rin, agricultural area rin ng Puerto Princesa, itong barangay Inagawan. Mostly rice field, tapos may mga gulen din dyan sa looban. So ito, mga palayan ito hanggang doon sa unahan. And mukhang malapit na mag-ani yung ibang mga basakan dito. Yung iba nagbibilad na ng mga palay. Ayan. So ito po yung Inagawan Sub-Colony. So maraming sub-colony po dito. Yung pinaka-main yung Iwahe Penal Farm. Tapos meron siyang mga sub-colony sa mga kalapit na barangay. So isa itong Inagawan sa merong sub-colony. So nahahati yung distrito. So ito po, papasok na ng Aborlan. So ito yung pinaka-boundary ng Puerto Princesa at saka ng kasunod na bayan ng Aborlan. Kaya Aborlan po yung tawag. Bor, may mga baboy damo po dito nung araw. So hanggang ngayon meron pa naman, pero doon siya nakilala. Kaya Aborlan yung tawag. So ganun kalayo, almost 60? Ilan na ba? 58 kilometer bago nakarating tayo sa kasunod na bayan. Ganun po kalaki yung Puerto Princesa. Medyo mahaba-haba. Yung pinaka-sentro ng Aborlan sa 68 kilometer. Doon po natin matatagpuan yung munisipyo, yung hospital, palengke. Doon po medyo maraming tao. Dito sa ibang barangay niya medyo magkakalayo po yung mga bahay.
Tapos konti lang yung establishment. Talagang doon lang sa sentro yung medyo matao dito sa Aborlan. Although may mga tao rin sa mga barangay, pero hindi tulad doon sa sentro na nandun lahat yung mga karamihan ng mga establishment. Nakakilala pa rin siya. Ba't ang daming ano? May bisita sila sa Nara? Di ba pupunta doon? Yun. Saan? Doon tayo magkain sir sa Nara? Itong naman kami. Ako rin eh. Nara na lang ba? Sa may checkpoint? Bago mag-checkpoint, may kainan daw dito eh. Itong kaliwa. Kaliwa. O kakain na tayo. Ayun, dito na lang. Ayun. Nara na lang. Kaya pa? Parang na lang. Parang na lang. Ayun pa. Kaya pa? Kukuha ka ba dyan? Mag-shoot ka? Mag-shoot ka doon? Ako na. Magkakasa lang plastic. Magkaiwan sa daw ng sticker. So ito po yung pinaka-sentro ng bayan ng Aborlan. Yan, ito yung kanilang palengke. May mga gasoline station dito. So karamihan po ng mga establishments, mga poultry supply, ay mga hardware, yan, dito po matatagpuan. So ito na yung pinaka-sentro niya. Although yung munisipyo medyo malayo-layo pa dun sa unahan ng konti. Then dito rin po matatagpuan yung isa sa university dito sa Palawan, yung Western Philippines University. Papunta po yan dito. Yung WPU, yung kanilang main campus andito sa Aborlan. Then meron silang isa pang campus dun sa Puerto Princesa, PPC campus naman, WPU pa rin. Pero ito po yung pinaka main. So malaking school po yan. Nakapagturo din ako dyan before. Ang pinaka specialty ng kanilang university is more on agriculture. Dati siyang panak, dahil yung kanilang bayan ay kilala rin sa pagiging agricultural area. Dito po may mga poultry farm eh, dyan sa unahan. Lampas na yata, or dyan sa unahan meron. May mga paitluban, may mga mabibili din po dito, mga crabs. Ito, poultry. Ito pala, yan. May mga paitluban dyan. Tapos may mga sa mga barangay niya, may mga pataniman din. May mga gulayan. So, kompleto itong bayan ng Aborlan. Yung kanilang market day, every Sunday naman. Diyan po nagdi-display yung mga locals ng kanilang mga produkto. May mga daing, mga isda, mga bulaklak, gulay. So, medyo matao yung sentro na yon, yung dinaanan natin kanina tuwing linggo. Yung mga dumadaan galing po ng south, papunta ng Puerto. Papunta ng Puerto. Baka may VIP na dumating. Kaya tabi muna tayo. Baka kasama na dyan po si Senator. So kapag kami mga sasakyan, kailangan po natin paunahin for security reasons. Ito naman po yung kanilang munisipyo. Medyo malayo dun sa palengke. Yan. Ito yung kanilang municipal office. Dito rin po yung Medicare, Aborlan Medicare Hospital. Isang malaking hospital din. So hindi na kailangan pang bumaba ng mga ibang pasyente. Kaya na po dito i-treat. Pag lagpas natin
natin dito, yan, malalayo na naman yung mga bahay. Wala na naman tayo makitang mga establishments. So ito po yung Plaridel Market. Dito tayo makakabili ng mga local products din galing dito sa kanilang barangay tsaka sa mga kalapit barangay. So may mga isda, mga gulay. Hindi ko lang alam kung anong araw yung kanilang market day dito. Pero uso yan dito sa lugar namin. Yung mga market day. So yung tawag nila bagsakan, sa iba naman tabuan. Nakaraan, galing tayo ng Quezon, sobrang dami natin na pamili. Napakamura ng mga produkto. Sariwa, freshly harvest pa, mapa-seafoods man, mapagulay, kompleto, putas meron din. Pero dito, alamin natin sa susunod para kung magawi tayo ulit dito sa lugar na to, pwede natin ma-feature yung kanilang bagsakan. Plaridel pa lang kami. Ito, parte pa rin ng Aborlan. Malapit na rin kami mag-Nara. Doon na lang kami mag-almusal dahil medyo gutom na rin. So, ito yung mga bayan. Nara, 15 kilometers pa. Quezon, 69. Spanyola, 86. So, 15 kilometers na lang. Nasa sentro na tayo ng Nara. Pero dyan sa unahan, parte na rin ng Nara. Ito po, napakalaking bayan itong Nara na to. So, ito na po, welcome to Nara. Yan, nasa bayan na po tayo ng Nara. So, ito yung destination natin ngayon. Pumunta tayo dito para sa kanilang Palay Festival. So, Palay kasi nga, pangunahing hanap buhay dito yung pagsasaka. So napakalaking land area ng Nara ay palayan. So festival, probably makakita tayo dyan ng mga agricultural products. Tapos ngayon ay opening nila. May mga street dancing ata. Tapos may mga contest about sa kalabaw. So mamaya titignan natin yung program. So, diretso muna kami ngayon sa kainan para makapag-almusal bago tayo pumunta dun sa bayan. Ito po yung malaking tulay dito sa Nara. Itong Malacgao Bridge. Itong Malacgao River. Ito yung Malacgao Bridge. Ayan, dalawang tulay. Magkaiwalay yung going south tsaka yung pabalik ng bayan. Malaking ilog din. Palawak niya. Ganda, ganda. Pipilihan natin. May lalis. Doon ba? Kompleto kayo? Kompleto ka sa papel? Ano? Start to start. Bisisa lang. Bisisa lang. Okay. Saan tayo kakain? Saan tayo kakain, sir? Doon na lang? Dito rin po sa Nara, matatagpuan yung Estrella Falls. Nadaanan na natin kanina yung papasok, sayang. Hindi natin nakunan. Hindi pa rin ako nakapunta dun sa Estrella Falls, pero isa po yun sa malaking ilog. Marami rin pong pupunta dun sa Estrella Falls. Papunta siya ng bundok. Maramihan din establishment. Matatagpuan din dito. Dito actually may Jollibee. So kapag ka merong fast food tulad ng Jollibee, isang palatandaan po na malaki yung population, malaki yung consumer niya, kaya naglagay sila ng fast food. Actually, Brooks Point meron ding Jollibee. Ayan. Sa mga susunod na linggo siguro, papasyalan din natin yung Brooks Point. May kamag-anak kami doon. Sobrang tagal na namin hindi nakapunta ng Brooks.
Actually, hindi ko na alam kung ano itsura niya. Babalikan natin para napakita rin sa inyo yung ganda ng Brooks Point. So ito, malapit na tayo sa sentro. Harap na tayo muna ng kakainan para makapag-almusal dahil nagugutom na kami. So dito po may ano rin, Palawan State University, isa sa university ng Palawan. Hindi ko lang sure kung merong WPU, pero yan, PSU meron. Tapos meron pang isang college dito, Javier, private school naman. Ito yata Javier. Ito San Francisco Javier College, private. Meron silang high school din. Wala rin ano dito, wala rin silang 7-Eleven. Actually, walang 7-Eleven dito sa Palawan. Pero may mga convenience store na 24 hours. May mga groceries, Mercury Drive. Ito Jollibee. Mukhang sa Jollibee ko may mapupunta. Sol, ay subticket. Ha? Bakit kung ay karikiri o doon? Saan? Kahit saan lang? Andox ba yan? Andox ba yan? Okay lang. Eh sila ma'am. Oo, yung karikiri dito ng malaking karikiri ah. O dyan na lang. Para may iba naman. Karindira ma'am o dito? Bayan. Yun. Okay, ito pala yung dito muna tayo sa kainan. Dinadayo po itong lugar na to eh. Kasi pangalan pa lang dinadayo na. Dito na tayo. Ouch. Ang masarap ang mainit-init na sabaw ah. Dito tayo sa public market ng Nara. Punta kami sa Lagoon. Parang doon yata yung program. One way pala dito.
Yun. Yung nakita na akong mga flag. Malamang doon yung venue. Ito yung kanilang public market. Bagsakan din ng gulay. May market day din po ito. Hindi ko lang din alam kung anong araw. So, sasadyain natin sa mga susunod na araw yung kanilang bagsakan. Pero ang purpose natin ngayon dito sa Nara, i-feature yung kanilang opening ng kanilang Palay Festival. So, may opening, meron daw mga float parade, street dancing. Dito rin po si Senator Bato de la Rosa. So ito, dito yata gaganapin. Kasi may mga road close. So baka dito nga paikot dito. So kailangan na namin maghanap ng mapaparkingan ng motor para makapwesto kami sa loob. Sarado nga. Ito na yung lagoon ng Nara. Kami lang pwedeng parking. Ayun, dito 21st Palay Festival. Pwede siguro. Dito na lang kami makikiparking. Tignan sir, oh. Alright. Dito na po kami sa bayan ng Nara. So dito gaganapin yung mga event nila. So ito yung kanilang lagoon. Dito yata yung plaza. So ito po sinarado na yung kalsada. Baka dito gaganapin yung street dancing tsaka yung float parade. So, alas 2 po ng hapon yung simula ng program. So, hinihintay lang namin yung mga kasama namin. Baka mag-lunch muna kami ulit. Mga booth ng ukay-ukay, may mga kainan. So, ito siguro yung magiging sentro ng kanilang festival celebrations. So, ito po yung kanilang lagoon. Dito yung isa sa mga pasyalan dito sa Nara. Meron kayong makikita dito na mga tilapia, mga koi. Dati pwedeng mangisda pero pinagbabawal na nila. Fish feeding pwede. Ayan ang mga nagpapakain yung mga bata ng isda. So may mga kainan dun kanina sa kabilang side yung mga ukay-ukay. Tapos may mga kainan dun sa kabilang side. Ganyan kalupit si Mr. Moto. Mapabundok, mapa-checkpoint. Dito pa kami. Lunch muna kami dito sa Janil's Restaurant. Nara Branch. Aking may umamin daan. Aking may umamin daan. Kain ulit. Hi, sir! Pera mo ko. Yung toyo. Akala ko yung Toyo. hindi po. Saan po? Yan. Kain muna bago mag-opening. Thank you po. Thank you, Janelle. Yung mga nakabili ng baso, okay lang ba? Sige sis. Sis, dito ka na sis. Ako ka dito sis. Hindi films. Thank you, thank you. Thank you sa lunch. Parang dito, parang dito. Ayan, babalik na kami sa plaza. Simula na yung program. Mga Legendary TV serye. Alright, let's go. Nagsimula na yung parade. Lakad na po yung mga participants. Yan sila, oh. Sa kabila. Likod na kami doon sa kabila. Doon sa kabila. Kabila daw. Ha? So ito na yung number 4 na float.
parade. Start na sila. Number 4 na. Medyo malayo-layo yung pwesto natin. Lakad lang kami dun sa unahan konti. Guys, si Senator ba to? Yan yung kinagagula ng mga tao. Si Senator. Maganda sana yung ano. Si Senator. Nakakuha ka? Si Mang Ito po, Bureau Fire. Ito si Kebert. Good. Air Force. Bakit naman? Ang dami namang guys. Dumaan na po yung float. Magugura. Meron palang falls dito sa Nara, Maguguran Falls. Yun yung pinroject nung kanilang float. Akala ko Australia lang yung kilalang falls dito, meron pa pala. So ito po yung float number 11. Ayan ang mga isda. Pangalawang ikot na nila Mayor tsaka ni Senator. Kaya medyo maingay sa paligid. Kasi namimigay sila ng mga t-shirt, ng mga slips. Hindi naman to, dalawa. Isang ganito, tsaka mas at tsaka yung ano. Tago ko na agad malingil yung mga bata. Barangay po na. Yan, float number 14. Dahil Palay Festival, yung concept nila ay puro palay. Palay Festival, mabuhay! Palay Festival, mabuhay!
Papalo na lang, papalo sa likod. Oh, backlit, backlit. Barangay Tapras. So ito ay Tapos, bakit pa po kayo nakarating sa kung dyan tapos, maladap po to. Ah, okay. May Delta Falls daw. Ayun, ang daming falls. May, maliban sa Australia, may dalawang falls pa na nabanggit. Delta Falls daw. Napuntahan ko na yun. Napunta mo na? Oo. Kumusta yung ano sa falls? Maganda yung falls, mini falls siya actually. Friendly for kids, mababa, malapit. Yan talaga yung mga float. Yan talaga. Anong barangay po kayo? Sarili! Sabi ko na eh. Ito po yung mga players na maglalaro sa Airsoft. Kaway mo ay, kaway mo ay. Merong Airsoft invitation. Competition. Bossing, kamusta buhay-buhay? See you po sa betting. Hey! Hello! Dapat smooth lang mga... Nagbabayad naman ako, bakit wala akong update? Naniningil na. Ano kayo yan? Arte. Hi! Hi! Edit mo ko yan. Baka naman. Ayun, inulan yung kanilang event dito sa Nara. So ngayon ongoing po yung indakan dun sa loob ng gym. Hindi na kami nakapasok kasi maliit yung venue tapos masikip. So dito na lang kami sa labas. Kumuha na lang kami ng mga shoots. Yeah, picture muna kami dito sa kanilang marker. Kaya after dito uwi na kami dahil Sama kami, sir. hey! Ano? Content na kami, pauwi na kami. Ay. Alright, di na kami pumasok sa loob ng venue dahil puno. Tsaka masikip, mainit. So dito lang kami sa mga booth paikot ng kanilang plaza. So, may mga kainan, may mga tindahan, may perya, may mga Ferris wheel din doon. Puntahan natin. Hoy, mga ano to? Shoutout, shoutout. Shout out. Paubos na yung sticker namin. Mayaman na sila. 10,000 na ako. Ayan, punta muna tayo sa Ferris wheel. Dito maraming mga paninda. May mga pagkain. T-shirt. Apron lang meron. T-shirt daw, t-shirt. T-shirt daw. Mukhang nagpere na sila dun ha. Punta muna tayo dito sa kanilang peryahan. May mga rides na pangbata.
wala na rin ulan. Pauwi na kami ng puerto. Grabing ulan. Lego. Ligo-ligo. Grabe talaga. Bili na rin kami ng ganyan. Bili na kami ng ganyan. Palawa. Salamat po. Ay. 1, 2, 3, cheese! Alam, grabe naman yan. Bakit naman na? Vlogger po kayo. Hello po. Hi! Kamusta po? Grabe naman no. Shoutout po para sa mga basher ko dyan. Mga taga-Falcon kasama niya. Thank you po. Naka-uniform din. Okay, mo ipitikan. Wala magaway. Wala pa, picture mo. Ay, diba? Paano na lang, paano? Ipopost ko yung picture niyo. Ilang Nara, sir? Ilang Nara? Hi! Hi! Shoutout sa mga klase ko dyan. Siya pa daw yan! Yan siya pa! Alam ko! Kanino Wait sila mag-join. Aba. Coach nila si Mama. Hindi lang pala coach po ako. Yay, grabe si Coach. Mama, 1, 2, 3, go, ma'am. Ma'am, pasensya na po. Hindi na po ako available. Si Evan po, hindi na po. Kay Papa. Thank you po. Shoutout. Shoutout po kay Papa. Shoutout sa lahat. Shoutout sa'yo. Mahal kita. Sikat na kami. Ito talaga yun eh. Thank you po sa sticker. Thank you so much guys. Thank you po. Hello mga kagala, pauwi na kami ngayon. Katatapos lang ng mga activities ngayong araw na to. Ngayon po nagsimula ang kanilang opening. So may mga activities pa hanggang sa mga susunod na araw. I-check nyo lang yung mga schedule. Ilalagay namin dyan sa comment section para alam nyo kung ano yung mga pwede nyong maabutan pagpunta nyo dito sa bayan ng Nara. So maraming salamat. Bye bye.